Ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang panawagan kontra katiwalian. Marami sa kanilang di na umuwi at nanatili sa Quirino Grandstand. Darito ang unang balita live mula kay James Agustin. James. Igang good morning, kanya-kanyang diskarte yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpalipas na magdamag dito po yan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Yung ilan sa kanila bumiyahe pa ng ilang oras mula sa mga probinsya para lang makiisa sa 3 araw na rally. Maraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang piniling magpalipas na magdamag sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa 3 araw na rally. Sa datos ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office bandang alas 10 kagabi, umabot sa 120,000 na nag-camp out sa lugar. Iisa ang kanilang panawagan, Transparency for a Better Democracy. Kanya-kanyang latag na mahigaan at mga tent ang mga miyembro ng INC. Kabilang dyan si Gerald at kanyang mga kaanak na galing Paranaque. Kailangan po ng may pagkakaisa. Opo, para po sa isinusulong na yan po, transparency for better democracy para po sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Bumiyahe naman na 16 na oras mula sa Cagayan ng pamilya ni Ruth na dumating sa Maynila kahapon ng umaga. Gusto lang namin yung pananawagan ng pamamahala namin na ilabas yung transparency and accountability for justice. Ganyan din ang panawagan ng pamilyang ito na galing Masantol, Pampanga. Para po sa atin, kasi pare-pares po tayong mga Pilipino, di ba po? Hindi lang po porket iglesia o kahit ano pong reliyon. Panay naman ang ikot ng mga tauhan ng Department of Public Services sa Manila City Hall para mapanatili ang kalinisan sa paligid ng Quirino Grandstand. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayong umaga dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Bago mag-alas 6 ng umaga, Igan, na makaranas sa mahinang pag-ulan dito sa lugar. Pero ngayon pag-abon na lamang po yan. Kaya yung mga miyembro ng INC, kanya-kanyang diskarte. Yung ibang mga nagpalipas sa magdamag dito, may mga tent na sila. Pero yung mga wala naman at wala silang dalang payong, ay nakisilong sila dun sa mga mas malalaking tent. Doon sa impormasyon na nakuha natin mula sa INC, ay alas 9 ng umaga magsisimula yung kanilang programa ngayong ikalawang araw ng rally. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dito pa rin po tayo sa kanto ng Ross Boulevard at TM Calao sa mga oras na ito para ho sa ikalawang araw ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ng Iglesia ni Cristo. Nagsimula po ito kahapon at ayon po sa MPD, umabot po ang bilang ng mga dumating dito sa 650,000. Layunin nila rito ay bigyan diin ang panawagan ng publiko para sa isang tapat, wasto at bukas na investigasyon tungkol sa ghost projects at flood control projects. Nakabantay pa rin ang mga pulis para sa kaayusan ng rally. Handa rin sa lugar ang mga medical assistance. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, una na nag-suspend ng face-to-face classes. Naglabas din ng Manila PIO ng rerouting scheme para sa mga sasakyan. At sa mga oras na makikita po ninyo dito sa aking likuran, ito po yung bahagi na ng Ross Boulevard. Dito po yung nakaparada yung maraming sasakyan. Yan, nakikita ho natin. Medyo umaambon ho ngayon Umaambon ho ngayon at kanina pa medyo nagkakaroon ng mga tikatik na pag-ulan. Ito, medyo lumalakas-lakas na naman. Dito sa side na to, puro sasakyan. Pero, pag tinignan po natin dito sa side na to, pero naman payong. Pag tinignan natin sa side na to, ayan, kita niyo po, andyan na po yung mga maraming kababayan natin na sumama sa rally na dito po nagpasya na magpalipas ng gabi. Dito na ho sila natulog. Kahit dyan lamang po sa gilid ng kalsada at makikita rin ho natin ang iba't ibang klase ng mga kababayan natin na may mga paninda, iba-ibang klase rin ho ng mga paninda. Actually ngayon nakikita ho natin na marami ho sa kanila yung mga natutulog ay gumising na at nagsisimula na ulit magsipaghanda para nga ho doon sa ikalawang araw ng kanilang rally ngayong araw na ito. Yan, no, medyo makulimlim ho at nakikita ho natin na medyo parang malakas pa yung ibubuhos ng ulan. Samantala, ukol ho sa ipinatutupad na seguridad dito ho sa paligid ng Quirino Grandstand, makakapanayam natin si PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo, Chief Nartates. Magandang umaga, Susan. Hello, at sir. Magandang umaga, Susan, at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
Apo, sir, magandang umaga po sa Yes, inyo, sir. magandang umaga. Ano po yung assessment natin sa unang araw po ng rally ng Iglesia ni Cristo dito po sa Quirino Grandstand? Yes, sa unang araw ng rally sa Quirino Grandstand at iba't ibang parte ng ating bansa, naging matiwasay po ang rally. Ito po ay siyempre sa kooperasyon ng ating rallyista at maaga at maayos na pagpaplano sa pagdaraos nitong kanilang aktibidades. Apo, at ngayon po yung kalawang araw, ano po mga babantayan natin? Gaano po yung bilang ng tao na inaasahan ninyo? Pwede ho bang madagdagan pa doon sa bilang ng mga pumunta kahapon? Maaring madagdagan pa ito. Ang operasyon na ito na ginagawa nating security operation ay 3 araw. So, kung 3 araw, mayroon tayong 2 araw entry at saka exit. Hello? Malinaw po? Hello? Apo, sir. Go ahead po. Go ahead, Hello, sir. Go ahead, sir. Apo, sir. ito ay, Malinaw po na. Ito ay napagplanuhan, security operation po. Nakalatag po ang ating security preparations and contingencies na ating ginawa dito. So magpapatuloy. Sa unang araw, naging matiwasay. Sa pangalawang araw, itutuloy po natin ang ating security operation kung meron bang mga Apo, go ahead, sir. Go ahead, sir. Hello. Kung meron mga... Go ahead, sir. Hello. Medyo napuputol. Apo, sir, hindi po. Narinig ko po kayo, sir. Malinaw naman po ang inyong linya. O, go ahead lang po kayo. Itutuloy po natin ang security operation natin kasi pang 3-5 araw itong security operation na to. Pati mga contingencies. At nag-a-adjust tayo kung ano yung dapat nating gawin. Whether magdagdag or magbawas ng tao para hindi naman napapagod yung mga tao natin. Ano po, may mga kailangan ba kayong i-adjust doon sa inyong mga pinatutupad na patakaran na based doon sa na assessment ninyo sa unang araw po ng rally? Tama po yan. Lalo na dito sa Quirino Grandstand, ang ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo, nakiusap na yung ating mga pulis na merong dalang armas or sidearms ay hindi po natin papapasukin dun sa area na kanilang pagdarausan. So dito lang po kami sa gilid at naiintindihan po namin dahil siyempre sila po ay nagdadaos ng kanilang aktibidad. Kaya po yung bandang likod at bandang gilid ay medyo in-adjust natin. Yung likod, tinanggalan po natin ng pulis po doon. At nandito po kami sa bandang top at nandito po kami sa bandang Anda at sa bandang US Embassy. Yang hanggang dyan po ang aming pinapatrolehan or pinupuntahan or nakatutok. Kasi lalong-lalo na may coordination po dyan. Nandyan po yung mga marshal. Napakarami po marshal ng Iglesia ni Cristo na patuloy kaming nagko-coordinate. Apo. Okay, maraming salamat po PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, ito po, patuloy nga po, may mga nakikita ho tayo na papunta ngayon dito sa Quirino Grandstand at magsisimula ho yung programa mamayang hapon at para ho doon sa mga dadalo at sasama, makikisama ho dito sa rallying ito ng Iglesia ni Cristo ay mag-iingat lang po tayo at para matiyak natin yung kaayusan at katahimikan dito po sa lugar. Mula po dito sa kanto ng Ross Boulevard at TM Calao, back to studio po tayo. Nilabas si dating Congressman Saldico kahapon na ang ikatlong niyang video kasunod ng pagkakadawit sa kanya sa issue sa flood control projects. Ang paratang ni Ko, maging sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay kumikbak umano sa flood control projects. May buwelta ang Malacanang kay Ko. Darito ang unang balita. Sa ikatlo at huling video ni dating Congressman Zaldico, may isa pa siyang malaking akusasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH boys,
Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Sa testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Independent Commission for Infrastructure, SICO ang itinurong proponent sa 35 billion peso na halaga ng flood control project sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Giit ni Ko, wala siyang nakuhang pera mula sa flood control projects. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Inaasahan na raw ni Ko na dadami pa ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Ayon pa kay Ko, sinabihan siya ni Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa unang video na inilabas ni Zaldico noong Biyernes, idinawit din niya ang Pangulo sa umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa ikalawang video na inilabas nitong Sabado, nanawagan si Ko sa Senado na imbestigahan ang umano'y 100 billion peso insertions dahil wala raw siyang kumpiyansa sa ombudsman. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Itinanggi ng Malacanang ang lahat ng paratang ni Zaldico. Na yung lahat sinasabi ni Zaldico ay puro basura, walang kwenta, walang ebidensya. Kaugnay naman sa sinasabi ni Ko na banta umano sa kanyang buhay. Kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Nauna nang nanawagan ng Office of the Ombudsman kay Ko na umuwi siya sa bansa at ipa-verify ang kanyang mga salaysay. Kung hustisya raw ang layunin ni Ko, dapat dumaan siya sa tamang proseso at hindi sa ingay. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na malinis ang kaniyang konsensya kasunod na mga pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, sa paggulong na investigasyon ukol sa mga flood control project, walang public official, contractor o saksi ang nagturo na may maling nagawa sa kaniyang panig. Ayaw na rin magkomento pa ni Romualdez sa mga paratang ni Ko dahil hindi naman pinanumpaan ang mga salaysay. Buo pa rin daw ang tiwala ni Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure, Department of Justice at Ombudsman na magiging patas sa pag-iimbestiga batay sa ebidensya. Handa raw si Romualdez na makipagtulungan sa anumang proseso na alinsunod sa batas at kumpiyansang lalabas din ang katotohanan. Itinanggi naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang mga paratang ni Ko na tinawagan niya at sinabihan si Ko ukol sa umano'y utos ni Pangulong Bongbong Marcos na insertion sa budget. Ayon naman sa Malacanang, walang basehan ang mga alegasyon ni Ko. Ang Pangulo pa nga raw ang nagbulgar sa umano'y maanumalyang flood control projects. Hinamon din ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez si Ko na umuwi sa Pilipinas. Zaldico should come back to the country and sign everything he said. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget.
We respect and strictly follow the budget process. Ayon na rin kay sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.